Magandang gabi po, magandang tanghali po, magandang umaga po. Ito po muli si Kuya Puli. Tatalakayin po natin, mga kababayan, saan man kayong sulok ng mundo. Magandang umaga po, magandang tanghali po, magandang gabi po sa inyo lahat. Itatalakayin po natin ngayon. Ito hanggang ngayon hindi hinihiwala ng issues ito natin tinalagang bagong Chief PNP na si Chief PNP Nicolas Torre Duterte. Mga kababayan, lalong-lalo na itong mga anti-Marcos, lalo na itong mga pro-Duterte, sabi ng iba, mga DDS or masamang panggagan, Dutay, pero alam natin na may mga lumalabas naman talaga ng mga issues na ito. Ngayon, hindi natin hindi talaga linulubayan ng issues ito nating kasalukuyan, Chief PNP, pero mapapansin natin very professional itong ating kasalukuyan Chief PNP, at nakikita natin, nalalaman natin magandang kanyang mga pinapahayag. Ako naniniwala yung kanyang sinasabi na kung talagang mapapatupad yung kanyang sinasabi na dapat magtrabaho ng ating kapulisan, na lahat ng mga krimen talaga na trabahoin, na kung saan gustong-gusto ng ating Chief PNP na magkaroon na talaga mahuli yung mga kriminal, kung may mga pang-aabuso ng mga pulis, open yun para magkaroon ng ireklamo sila, at hindi naman natin sinasabi na lahat ng mga panghuhuli ay kasalanan ng mga pulis. Karamihan dyan pag hinuhuli, lalo na mga kriminal, sasabihin ko na sa inyo, talagang gustong pumalagyan at naghahanap ng butas yan kung paano madimanda ang kapulisan. Kaya lang itong kasalukuyan natin kasalukuyan sa kapulisan, sa pamumuno ng atin, may tuturing natin, at pasensya na kayo sa aking personal na pananaw at sa personal ng mga nakakaraming mamayan, magaling po at very professional itong ating Chief PNP. Imagine, mapapansin ninyo nung pinapatupad niya yung paghuhuli kay Buloy, kung kay Pastor Buloy, na kung saan, kung talaga nandoon, makikita naman ninyo ang pambababoy, pambabastos sa pagkatao nitong sa atin Chief PNP. Pero siya hindi naapektuhan, kundi talagang isinulong niya yung naakalin niya ang kanyang tungkulin, ang kanyang pananagutan sa batas, yung mga panagot at mahuli yung sinasabing kriminal. Kaya mga kababayan, nakita ko, nalaman ko yun, sinasabi nito ng mayor ng Davao na si Basti. Kung saan nagkukomentaryo siya tungkol kung para hindi daw di umano talaga katanggap-tanggap para daw lumundag kumbaga sa 10 palapag, lumundag na nandito siya sa 3 palapag, dumiretso sa 10 palapag. Kaya siya ay naging di umano hindi katanggap-tanggap ng sambayan ng Pilipino. Ang nakakalungkot nga lang dito, nung panahon ni Duterte, ang dating Pangulong kung hindi ako nagkakamali, itong si Senator Bato de la Rosa, 1-star general lang po ito. Bigla, ilan ang linundagan kung baga sa elementary grade 2 lang ito, tumakbo ka naging elementary graduate. Kaya mapapansin natin na parang nakakalimutan at parang nagkakaroon mga amnesia itong mga taong ito, na kung saan magkomentaryo, siraan yun natin si PNP, na kung saan siraan yun natin administration, na parang pinaburan, pinalundag daw di umano. Ang hindi nila nalalaman na kanilang pinagtatanggol nung mga panahon ng dating Pangulong Duterte, si Bato de la Rosa, gaya sinabi, 1-star general, napunta kaagad sa 4-star general agad si PNP. Mga kababayan, basta para malaman ninyo, ito si Nicolas Torre Duterte, ito si PNP natin. 2-star general ito, at prerogative ng Pangulong ng Pilipinas kung sino nakakala niyan makakatugon, makakatulong sa kanyang administration. Hindi naman natin sinasabi na itong mga ilan na dyan. Kaya natin sinasabi natin, yung sinasawag seniority, sinantabi muna talaga ito, dahil ang kailangan po dito at isang tunay na magiging kaagapay para mapatupad ang peace and order at kapayapaan ng bansa natin, na kung saan nakita naman natin itong sa katauhan ni General Nicolas Torre, na talagang deserve siya para maglingkod at para maprotektahan yung nasabing sambayan ng Pilipino. Kaya malinaw, makikita natin, ako man, tatapatin ko kayo, pasensya na kayo. Ako po ay biktima ng mga nakaraan administration, ng pang-aabuso ng kapulisan. Pero gaya ng sinasabi ko, ito siguro panahon na para i-reforma yung ating kapulisan. Ito ng panahon magkaroon ng dignidad,
magkaroon ng dangal ang reforme ng kapulisan sa pamumuno ng ating magiting kasalukuyan Nicolas Torre III. Kaya mga kababayan, huwag po tayo makatubili kung may napapansin natin sa ating kapaligiran, sa ating mga kapaligiran na kung saan na sinasabi marami dyan na nagtatangka, marami dyan na umuusbong mga kriminalidad, lalo na sa drugs. Gaya ng sinasabi ng ating si PNP, lahat yan ay dapat gagampanan nila, pero mas gusto nilang buhay yung tao. Tama din naman ang kanyang katuwiran, hindi kailan mamatay. Sapagkat pag pinatay mong tao, pwede mo nakargahan, pwede mo plantiran, kung ano-ano. Ngayon kung hinuli mo yan, nasa ilalim ng papatupad na sinunod mo sa ligang batas at nagreklamo yun, hinuli mo, karapatan nila yan. Lahat po tayo may karapatan, pulisman o wala. Ngayon, bilang buhay, may papaliwanag mo sa tamang forum yung katuwiran mo na hindi dahil hindi ako sang-ayon na gaya ng sinasabi natin. Nung araw pa man talaga kinukundina ako ang mga pang-aabuso ng ilang kapulisan. Maniwala kayo sa hindi. Ngayon lang siguro dapat magkaroon ng dangal at dignidad yung ating kapulisan. Nabagat ang inyong lingkod, ayaw ko na sabihin, pinahirapan at dahil sa impluensya ng kapulisan, dahil sa impluensya ng hindi nila sinusunod ang batas, basta sumunod sila sa katarantaduhan, sumunod sila sa mga kawalangian. Pero ito, siguro, itong panahon na magkaroon ng tunay na dangal at dignidad ng ating kapulisan. Hindi ito kailangan katakutan, hindi kailangan ang ating kapulisan katakutan bilang mga berdugo, bilang isang mga tumutupad ng mga barbaric act. Ito ay katakutan natin ang ating kasalukuyang kapulisan, sumusunod at ginagampanan ang kanilang tungkulin para mapangalagaan ang kapakanan at kapayapaan at kaayusan ng sambayan ng Pilipino. Kaya mga kababayan, sinasabi natin at tayo pa ay sinusuportahan ang ating kasalukuyan at ating administration sa PBB, pati itong ating kasalukuyan si PNP. Isang araw na habang may nagpunta ako sa doktor, duman ako sa isang dito sa Quezon City, sa isang playground. Nakita ko yung mga kapulisan na pagkabisikleta. Binati ko nga sila eh. Oh, itong bagong PNP natin, alam mo sabi nila, ito ang Torre Chief PNP. Kaya na, sila mismo hinahangaan nila. Nakita natin na talagang sila, very smile, hindi katulad nung araw. Panahon ni Digaw nga, sabihin ko sa iyo, napakayabang ang kapulisan. Akala mo mga berdugo, napakamotor, napakamaskara, kung ano-ano, dadaan lang. Hoy, pasok kayo. Akala mo kung mga sino, yung lingkod na biktima eh. Ayaw ko na sabihin, biktima ng tinatawag katarantaduhan ng kapulisan. Biktima ko nung panahon ni Digong, pero hindi lang ako kumibo. Sapagkat sabi ko, talagang ganyan, ang sistema. Kung anong sistema, sundin natin. Pero sa paniniwala ko, yung mga ginagawa nila, hindi naayon sa batas. Wala tayong magawa. Kaya mga kababayan, ang sinasabi natin talaga, ito ng panahon. At ito naman ating kasalukuyan, Pangulo ng ating Republika ng Pilipinas, walang iba si President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na makakaasa po tayo at sinusuportahan ko ang kanyang mga programa. Lalong-lalo na nakita ko kanina sa Facebook isa lang po natin ang cellphone natin kung nakukuha natin. Yun sa San Juanico Bridge, may mga pagtugon sila ngayon doon habang rene-repair, inaayos yun ang sabing tulay doon sa yung pagtawid ng Samar Leyte sa region 8 kung tawagin. May talaga silang ginagawa para matugunan yung sambayan ng Pilipino, yung mga problema, lalo na ng economic yung problema sa Samar Leyte na yan. Kaya mga kababayan, ang ating Pangulo hindi nagtutuwa, hindi tulog, hindi kung siraan ninyo, ang ating Pangulo hindi natutulog. May mga nag-comment na basa ko habang nakikipag-ugnayan natin Pangulo doon sa international tungkol sa West Philippine Sea. At ang comment nila, hindi ko malaman itong nag-comment kung natutulog ito o bagong o nananagin. Hindi mo pa daw yan natatapos ang problema sa West Philippine Sea. Mga kababayan, kung ikaw hindi nananaginip, hindi ka natutulog, hindi ka dapat mag-comment yan. Ang problema ng West Philippine Sea ay nagsimula na problema natin dating Pangulo. Nakakalimutan ba ninyo? Nakakalimutan ba nyo na ginawa ng ating dating Pangulong sinasabi niya gagawin niya ang probinsya ng Pilipinas, probinsya ng China? Hindi biro yan. Hindi biro kung napapakinggan nyo. Hindi biro. Hindi dapat po biruin yung ganun.
para sa pagtatraidor, yan maliwanag, sapagkat ang Pilipinas, ng simula, linikhaan ng mundo, ay Pilipinas na yan, ay pag-aari ng sambayan ng Pilipino. Yan ay hindi pwedeng balhurain, hindi pwedeng babuyin ng ating saligang batas. Kaya mga kababayan, kung hindi ninyo naunawaan, hindi naintindihan yung mga pinagsasabi ninyo, sana naman dahan-dahan kayo sa pagsasabi, kumbaga sa inyong tumatama ito. Sapagkat ang katotohanan na naging problema dyan sa West Philippine Sea, tatapatin ko kayo, hindi problema ng PBBM administration, hindi problema ng mga ilan ng Kandaan administration. Maaaring may mga hapyaw na di umano. Nagkaroon ng malaking problema yan nung umupo yun atin dating Pangulong President Rodrigo Duterte. Nakakalimutan ba ninyo yan? Kaya mga kababayan, huwag kayong magkomentaryo na makakasakit sa tainga. Tainga lang yun sasakit dito. Sa mga nakakaintindi, magtatawa, katawa-tawa kayo. Ano man siktan naroon kayo, kanino kayo konektadong sikta, wala akong pakialam kung ano kayo. Pero dahan-dahan kayo sa pananalita sapagkat sasabihin ko sa inyo, maliwanag po sa sikat ng araw. Ito naging problema dyan sa West Philippines. Nagsimula sa problema na dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga kababayan, magandang umaga po, magandang gabi po sa inyo, magandang tanghali po. Ito po muli si Kuya Puli. Nais ko lang ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa pinakamababang layan ng lipunan. Maunawaan at maintindihan ng sambayan ng Pilipino itong mga nangyayari sa atin lipunan, sa atin pamahalaan. Kumbaga sa magulang, kung ikaw isang magulang, nagpupunyagi ka, matugunan mo mga mahal mo sa buhay. Ang Pangulong Duterte, ang Pangulong si PBBM, maliwanag, nagkakatatrabaho para matugunan ang mga problema ng sambayan ng Pilipino. Kaya magandang umaga po, magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po muli si Kuya Puli. Ay, mabuhay po tayo, kayong lahat, mag-subscribe po kayo, mag-like kayo dito, message kayo dito. Salamat po. God bless at all.